po sa mga susunod na panahon, naka-aircon na po tayo. Hindi lang natin alam kung kailan yung susunod na panahon na yun. Basta sigurado ko sa mga susunod na panahon. Kaya patuloy po tayong manalangin at patuloy tayong mag-involve. No? At of course, lalo tayong maging faithful sa pagbibigay. Amen. Para minsan isang araw meron ka ng komportableng upuan diyan at mas masarap matulog pag aircon. Amen. Ngayon, mahirapan kang matulog kasi mainit eh. Bagamat yung iba sa inyo nakakatulog pa rin. Sanay sa init. All right, let's open our Bible in Obadiah. Tuloy natin yung ating pag-aaral. Chapter 3. Parang nagre-react eh. In verse 17 of Obadiah. Chapter 1 lang po yan. Huwag niyong hanapin chapter 3. Obadiah in verse 17, the Bible says, "But upon Mount Zion shall be deliverance, and there shall be holiness, and the house of Jacob shall possess their possessions. And the house of Jacob shall be a fire, and the house of Joseph a flame, and the house of Esau for stubble, and they shall kindle in them, and devour them, and mere shall not be any remaining of the house of Esau. For the Lord hath spoken it." It is the Lord that said. Walang matitira sa lahi ni Esau. Pero sa lahi ni Jacob, restore. They will be restored. Tayo po isang daling pumikit at manalangin. Dakilang Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Nagpupuri po kami, nagpapasalamat po Diyos sa oras na ito na muli po kaming makapag-aaral ng iyong mga banal na salita. I pray na patuloy po kayong pangunahan sa oras na ito, O Diyos. Kayo po ang magsalita sa kalagitnaan po namin. Gamitin mo lamang po ang bibig ng iyong lingkod. Kayo po ang magsalita sa kalagitnaan namin at abutin mo po ang aming pangangailangan, O Diyos. Palain mo rin po ang gawain sa tagig sa pangunan ng aming pastor. Pastor Hill, pagpalain mo po siya ng kalakasan, ng kalusugan, ng katalinuhan po ng Diyos, and make him a blessing po sa inyong mga anak. Pwede po ang inyong lingkod sa lugar na ito, gamitin mo po ang instrumentong daluyan ng pagpapala para sa inyong mga anak. Latigit sa aming mga first time visitors, O God, please, abutin mo po ang pangangailangan ng bawat isa sa amin sa umagang ito. At ibinabalik po namin ang buong kapurihan, ang kaluwalhatian po sa inyo. At patawad po, O Diyos, kung may nakikita mo kayong bahid ng kasalanan sa aming puso at isipan. Ito po yung aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, please be seated. Pwede naman sigurong buksan, di ba? May araw pa ba? May araw pa ba, sir? Meron pa? Ito, pwede naman buksan siguro yan. Para magtagusan yung hangin. Tapos yan, wag nang isara. Kasi kung pwede nga ibukas din to eh. Para tumagos yung hangin. Kasi yung init nyo dyan, nandito po lahat talaga sa akin. Opo. Kaya, tiis po tayong konti. Huwag kayong magalala. Sabi ko nga, sa susunod na panahon, aircon na yan. Pag nakapag-uwi ng lupa si Troy galing Baguio, at least malamig-lamig na lupa yun. Pagka yung church natin ay galing na sa Baguio, malamig-lamig po yung klima doon. Amen? Pambihira talaga. Fashion designer talaga ito siya. Sige. Kung ako sa'yo, wide open na lang siya. Wide open para pumasok, tagusan yung. Alright. Balikan natin yung ating pinag-uusapan. Book of Obadiah. At least hindi na tayo mag-uusap. Dali na lang to kasi naibigay ko naman sa inyo yung background. 2 punto lang ang gusto kong sabihin sa inyo dito. Mula sa binasa natin talata, makikita natin dyan yung 2 bagay. Kaya ang title ng mensaheng ito is Restoration or Extermination. Which do you prefer? Restoration or extermination? When you say restoration, it is an act of restoring or the condition of being restored.
such as a bringing back to a former position or condition. Yung ibabalik ka niya sa dati mong kalagayan. Kung may mabuti kang kalagayan dati, ibabalik ka doon. No? I-restore ka. Alright? Ibabalik ka sa former condition mo. At ganoon naman ang Israelites. No? Nung nakapasok sila sa promised land, para i-possess yung land na pinangako sa kanila ng Panginoon, na sinabi ng Biblia, hindi na sila magtatayo ng bahay, hindi na sila maghuhukay, hindi na sila magbubungkal, hindi sila magtatanim, pero meron silang bukal ng tubig, meron silang bahay na titirhan, meron silang pagkain na kakainin. Titirhan na lang sila. Pero dahil sa katigasan ng ulo ng Israelites, tinanggal sa kanila ng Diyos yun. At naging captive pa sila ng kanilang mga kaaway. No? And this time, they are about to restore. No? At ang dinidil na dito sa Book of Obadiah ay yung mga kaaway ng Diyos. And in this particular book is the Edom or the Edomites. Bagamat ito ay mula sa lahi ng Iso, kapatid naman talaga nila sa flesh, no? And yet hindi na nila kinikilala yung Diyos ni Jacob, Diyos ng Israel. No, mayroon na silang sariling Diyos-Diyosan. Kaya naman hindi na ma-restore yung kanilang relasyon bilang magkapatid. Kaya nauwi sila sa destruction, sa extermination. No? So, which do you prefer? Kaya nga ang tanong ko, which do you prefer? Restoration or extermination? When you say extermination, it means to get rid of completely. Usually by killing off. Kaya nga sinani mo siya sa abolish, annihilate, eradicate, blot out, or wipe out. Buburahin ka talaga, tatanggalin yung lahi mo sa ibabaw ng lupa. Extermination. Kapag sinabing i-exterminate natin yung bahay mo na yan, i-exterminate natin yung mga anay dyan. So merong pamatay dyan, uubusin talaga para hindi na sila dumami. No, ganun ang nangyari sa lahi ni Iso. At ito ang sinasabi ni Obadiah, yung writer ng book na ito. Kaya nga ang tanong ko sa atin mga Kristiyano, which do you prefer? Restoration or extermination? So, 2 puntos lang. It's all about restoration and extermination. So madali lang po tayo, madali lang to kasi naiinitan na rin ako eh. Tulad ng nararamdaman nyo, mainit po talaga. No? Anyway, bawas naman na tayo ng kalahating oras dun sa background of the book. Nasabi ko naman na kaninang maga. Kanina lang. No? Kaya ngayon ay diretso tayo sa puntos. No? Which do you prefer? Ano ang mas gusto mo? Restore or exterminate? Restoration or annihilation? Ha? Anong mas prefer mo? Ano nga ba? Ma-eradicate ka? Ma-blot out ka sa ibabaw ng lupa? Maubos yung lahi mo? Anong gusto mong mangyari? Ma-restore ka sa former condition mo? Or magpatuloy ka sa kasalanan hanggang sa destruction? Hanggang ikaw ay ma-exterminate? Kaya this message is for everybody. No? This is for everybody. Ang tanong ko at huling itatanong ko sa inyo sa bandang huli, which do you prefer? Restoration or extermination? The point number 1, spiritual restoration is more important than physical restoration. Ulitin ko, spiritual restoration is more important than physical restoration. Sabi sa verse 17, yung binasa natin, but upon Mount Zion shall be deliverance, and there shall be holiness. Babalik sa holiness. And the house of Jacob shall possess their possession. No? Sabi ko kanina, spiritual restoration is more important than
physical restoration. Bagamat yun ang pangako ng Diyos sa Israelites, dito sa mga Hudyo, ang pangako ng Diyos ay ibabalik sila sa dating condition nila. No? Na magkakaroon ulit ng kabanalan sa bansang Israel, sa house of Jacob, and shall possess their possession. Yung kanilang dating possession ay ibabalik sa kanila. And that is restoration. Spiritual restoration is more important than physical restoration. Kasi kahit na meron kang tinatangkilik, no? Meron kang mga bagay na possess, or meron kang bagay na material blessing, pero hindi ka naman spiritually right, sayang yung blessing na yan. Mawawala ng kabuluhan yung blessing na yan. Kaya mas mahalagang ma-restore unang-una. Kaya nga inuna ng Panginoon yung pagkakasabi niya, magkakaroon ng holiness sa bansang Israel, sa Jerusalem, sa Mount Zion, the city of God. No, babalik sila sa former condition nila at muling mababalik sa kanila yung mga bagay na nawala sa kanila. No? Physical restoration, of course, is inevitable when spiritual restoration is done. Pag na-restore na yung spiritual condition mo, yung physical ay inevitable yun, magkasama yun Magkasama yun. Kaya mahalagang ma-restore unang-una, lalo na sa buhay Kristiyano natin, ang mahalagang ma-restore yung spirituality natin. Kasi kahit gaano kalakas yung ating katawan, pero yung ating spirit is weak, kaya nga sabi ng Panginoon, the soul is willing, but the flesh is weak. Kaya nga ang exhortation ng Panginoon, pray. Pray. Manalangin ka para hindi ka pumasok sa tukso. So kailangan ma-restore unang-una sa isang tao, sa isang Kristiyano, ay yung kanyang spiritual life. Bago natin ni-restore yung nawala sa atin, natalo ako, nalugi ako sa business, nalugi ako sa maraming bagay, physically, materially, financially. Pero wag mong hangarin na bumalik sa iyo hanggat hindi nare-restore yung spiritual life mo. Napakahalagang maunang ma-restore sa atin yung ating spirituality. Kasi yung physical restoration is inevitable. Hindi mo mapipigil yung pagre-restore ng mga bagay physically kung tayo ay spiritually restored. Pangako ng Diyos yun sa mga Hudyo. Amen. Tignan niyo, basahin natin ang Isaiah chapter 14. Balikan lang natin yung background nitong Edom at Israel. Esau and Jacob. In chapter 14, verse 1 and 2, for the Lord will have mercy on Jacob and will yet choose Israel and set them in their own land. And the strangers shall be joined with them, and they shall cleave to the house of Jacob, and the people shall take them and bring them to their place, and the house of Israel shall possess them in the land of the Lord for servants and handmaids, and they shall take them captives, whose captives they were, and they shall rule over their oppressors. Yun yung maganda rin pag na-restore ka, yun ang pangako ng Diyos sa Israel. Ibabalik sila sa dati nilang kalagayan at yung mga kaaway nila gagawin magiging alipin nila. Pero minsan kabaligtaran ang nangyayari sa buhay ng Kristiyano. Minsan matagal na tayong ligtas pero alipin pa rin tayo ng mga lumang pagkatao natin. Kaya hindi tuloy tayo ma-restore, hindi tayo ma-restore completely. Amen. Marami tayong mga bagay na hindi maisuko-suko sa Panginoon.
Hindi tayo ma-restore spiritually. Sabi ko nga, spiritual restoration is more important than physical restoration. No matter kung gaano ikaw kalakas, araw-araw kang nag-gym, araw-araw kang tumatakbo, araw-araw kang nag-exercise, araw-araw kang kumakain ng masusustansya. It doesn't matter. Kung ating spiritual condition ay weak. Kaya napakahalagang maunang ma-restore sa atin mga kapatid, yung ating spirituality. Amen. At walang ibang paraan para tayo ma-restore sa ating spiritual life, kundi salita ng Diyos. Amen. Napakahalago po nung kapatid. Napakahalagang tayo ay ma-restore spiritually. Bago tayo magagad ng restoration, anumang bagay, physically, materially, financially, we need to be restored spiritually first. Kaya ulitin ko yung sinabi na Panginoon, the soul is willing but the flesh is weak. Kasi hindi issue yung ikaw ay malakas physically. Kahit malakas ka physically, pero pag natulog ka at napasarap yung tulog mo sa umaga, kahit araw ng linggo, mahihirapan kang bumangon para magsimba. Bakit? Spiritually weak. Bagamat ikaw ay may desire, pero dahil spiritually weak, hindi mo magagawa yung bagay na gustong ipagawa sa atin ng Panginoon. Amen. That's why we need to be restored spiritually, because spiritual restoration is more important than physical restoration. Amen. Tignan mo. Basahin natin yung Joel. The same thing. Patungkol sa Israel and Jacob, or Jacob and Esau, or Israel and Edom. Joel chapter 3, in verse 19, Egypt shall be a desolation, and Edom shall be a desolate wilderness for the violence against the children of Judah, because they have shed innocent blood in their land. But Judah shall dwell forever, and Jerusalem from generation to generation. For I will cleanse their blood that I have not cleansed, for the Lord dwelleth in Zion. Nakikita niyo yung presensya ng Diyos sa kanyang mga tao sa bansang Israel, sa tribe of Judah. Pero nakikita mo kung paano niya pinapakita na yung kaaway ng tao ng Diyos ay ini-exterminate niya. Tinatanggal niya yung mga taong humahad lang o nagbubuli sa mga anak ng Diyos. So God's promise of restoration for His own people. Though these people, the people of Israel, repeatedly transgressed against God. Though sila ay paulit-ulit na nagtatransgress, nagbaviolate ng kalooban ng Diyos, yet paulit-ulit din silang nire-restore ng Diyos. At in the book of Obadiah, pinapakita ng Diyos kung gaano niya ito kamahal, kung gaano siya ka-merciful, kung gaano siya ka-gracious, na kabagamat itong bansang Israel ay matigas ang ulo, yet sila ay pinaglalaban pa rin ng Diyos. Amen. Kaya nga mahalaga yung spiritual restoration. Amen. We need to be restored as a Christian. Alam niyo ba yun? Kaya nga may old-fashioned Baptist revival, we need to be revived. We need to be restored. Kaya nga sabi ng Panginoong Jesucristo, bago pa bumagsak si Peter, sa kasalanan, sabi na sa kanya ng Panginoon, when thou art converted, when thou art restored, when you were able to return, then strengthen thy brother. Bago ito bumagsak, bago tumilaok ang manok at tinatwa ni Peter ang Panginoong Jesucristo, ito yung statement ng Panginoon.
Pag na-restore ka, alalahanin mo, may mga kapatid ka pa rin, backslider. Win them back. Win them back. Kaya nga sabi ni Paul, in Galatians chapter 6, Galatians chapter 6, sabi niya sa verse 1, brethren, if a man be overtaken in a fault, ye which are spiritual, restore such one in the spirit of meekness, considering thyself, lest thou be also be tempted. Are you listening? Ang magandang mangyari, ang magandang mindset ng mga Kristiyano ngayon, while we are on spiritual, habang tayo mainit spiritually, no, maging instrumento na tayo para ma-restore yung mga nanghihina. Kasi ang warning ni Paul, baka minsan isang araw ikaw din ay manghina na katulad nila. That's why napakahalaga ng spiritual restoration. Amen. In the Old Testament Testament time, God uses the prophets to restore His own people. During the time of the apostles, God uses the apostles to restore His people, to restore His own people. During the New Testament time, God uses the pastors, the preachers, the Christians to restore other Christians. Kaya ngayon yung sabi ni Paul, if a man be overtaken in a fault, ye which are spiritual, restore such an one in the spirit of meekness. Spirit of humility, kung gagawin natin yan, na merong pagpapakumbaba at mawiwin natin pabalik yung ating kapatid. Mare-restore natin ang kanyang spiritual life. Sabi doon, kapatid, i-consider natin habang tayo nasa spiritual pa. Habang tayo spiritual pa. Kasi baka dumating ang panahon, mawala rin yung pagiging spiritual mo. Ang bilis pa man din magbago. Di ba? Yung Kristiyano ngayon, ngayon spiritual, maya-maya, karnal na eh. Di ba, no? Ang bilis mag-change ng attitude natin from spirituality to carnality. Ngayon lang umaawit ka ng papuri sa Panginoon, maya-maya, kumaawit ka na naman ng papuri sa dyablo. Ngayon lang natutuwa ka magpuri, kumanta sa Panginoon, maya-maya, matutuwa ka na naman magtiniktok eh. Di ba pag nasa church ka, restore ka, revive ka, gusto mong magpuri sa Panginoon, gusto mong maglingkod sa Panginoon as much as possible, gusto mong mag full time. Pero pag wala ka sa crowd, nandun ka sa crowd ng unbelievers, parang unbelievers ka rin. That's why we need to be restored. Spiritual restoration is more important than physical restoration. Amen. Kaya nga sabi ni Paul, bear ye one another's burdens, and so fulfill the law of Christ. We're fulfilling the law of Christ if we are carrying another's burden, bearing one another burdens. Amen. Kung tayo'y nagpapalakasan, hindi naghihilahan. Sa politika gano'n, naghihilahan para siraan para kung sino yung less, yung paninira, siya yung matatandaan ng tao, hindi gaanong trapo. Hindi traditional politician. Kaya kahit wala namang ginagawa, basta tahimik. Nananalo. Matagal na sila sa Kongreso, matagal na sila sa Senado. Hindi natatalo. Bakit? Hindi gaanong nasisiraan. Pero yung maraming paninirang nagagawa, di ba? So hindi na nanalo. Kasi sabi na trapo. Traditional politician. Pero sa Christianity, sa Christian world, iba. Bear ye one another burden. Dapat yung kabigatan ng kapatid mo ay kabigatan mo rin.
Dapat nararamdaman mo yung bigat ng iyong kapatid. Kaya nga mahalaga yung ma-restore natin siya, makabalik siya sa sentro ng kalooban ng Diyos. Amen. So, kasi sa totoo lang naman talaga, ang pangunahin nating problema, no, kung bakit tayo napapalayo sa kalooban ng Diyos. Na-o-offend tayo sa tao. Sa kapwa natin Kristiyano. Kaya minsan naglalaylo tayo sa church. Ayoko muna magsimba. Kasi nandun si ayoko makita. Di ba? Na-offend tayo sa tao. Ang mali natin, pag na-offend tayo sa tao, dinadamay natin ang Diyos. Amen. Yung Diyos nadadamay, samantalang sa tao naman tayo na-offend. Imbis na ginagamit ka ng Panginoon, imbis na nagsosoul winning ka, imbis na ikaw ay umaawit sa choir, imbis na ikaw ay nagsa-Sunday school teaching, hindi mo tuloy ma-perform. Bakit? Offended ka eh. Amen. Ayaw ko pa makausap si ayaw ko makita. Why is that? Hindi ka pa rin ba restored? Bakit ganun? Bakit paulit-ulit ang issue? Kinakailangan ka ba talagang pukpukin? Pukpukin? Ayaw rin naman natin makapakinig. Lagi na lang ako pinaparinggan ni Pastor. Kapatid, hindi kita pinaparinggan. Ikaw talaga ang kinakausap ko. This is the message for everybody. Huwag mo namang angkinin lahat. This is for everybody. The Word of God is for everybody. Ngayon, pag inangkin mo, ako yan, sinasabi ni Pastor, ako yan. Dapat mas malaki ang offering mo. Kasi sa'yo pala eh. No. Huwag ganun. Huwag mong take it personally. It is personal. Take it against me. Pinipersonal ako ni Pastor. Walang personalan dito. Mahal kita, kaya ako sinasabi sa'yo. Kailangan mong ma-restore spiritually first bago ka maghanap ng physical restoration, material restoration, financial restoration. Ang higit sa lahat, pinakamahalagang bagay ay ma-restore muna tayo spiritually. Kasi pag hindi, gagayahin mo yung rich man. Ano sabi ng rich man? Marami na akong kayamanan. Marami na akong pagkain, hindi na ako magugutom kahit ilang taon. Kaya ang gagawin ko, gigibain ko itong barns na ito. At magtapatayo ako ng mas malaking barns. At doon ko ilalagay lahat ng ani ko, itatambak ko. At hindi na ako magugutom at sasabihin ko sa kaluluwa ko, magpahinga ka. Uminom ka. Magpakasaya ka. Pag hindi tayo spiritually restored, ganun ang gagawin mo. At ano sabi ng Panginoon? You fool. Ikaw na taong mangmang, ngayong gabi kukuhanin ko yung kaluluwa mo. Kanino mapupunta yung inipon mo? Now tell me, kanino? Yung inipon-ipon mong pera, inipon-ipon mong kayamanan, property, inipon mo para sa mga anak mo, kanino kaya mapupunta? Kapatid, pag hindi natin naturuan yung ating mga anak mag-manage ng maliit na bagay, hindi natin sila naturuan, paano nila ma-manage yung malaking bagay na iiwan mo sa kanila? Kaya nga marami akong nakita, magkakapatid, nag-aaway patungkol sa pamana ng kanilang magulang eh. Nagkakasuhan pa. Hanggang ngayon, naka-pending case pa. Ang masakit na katotohanan, mga Kristiyano yun. Diba? Nakakalungkot naman. Kung dahil sa kapirasong lote, pag-aawayan nyo magkakapatid, isasakripisyo nyo yung inyong blood, yung inyong relasyon, kaysa dahil lang sa mga material na bagay na ito. Kaya nga sinasabi ko, kapatid, spiritual restoration is more important than physical restoration. Kasi kahit ma-restore sa'yo lahat ng gusto mong ma-restore, ayan na lahat. Marami ka na ulit pera. Marami ka na ulit property. Marami ka na ulit sasakyan. But how about your spiritual life? Restored na nga ba? Pag hindi mo na-restored yung spiritual life mo, kahit bumami yan, babalik ka rin sa dati. Amen. Mismanagement pa rin ang mangyayari.
Amen. So, napakahalaga po nun. Sinasabi ng Panginoon kay Peter, Peter, lovest thou me more than this? Kasi si Peter, nung pagkatapos niyang nang namatay ang Panginoon, akala niya wala na. Hindi niya na makikita ulit ang Panginoon. Nakalimutan niya na yung salita ng Panginoon sa kanya. Kaya ang ginawa niya, bumalik na siya sa pagbabackslide. Bumalik na siya sa pangingisda. Samantalang doon siya at tinawag ng Panginoon. Pero nung nandun na siya sa pangingisda, all night, all day na, all night ay mamalakaya siya. Nangingisda pero walang nahuli. Samantalang nung mag-uubang na, sabi ng Panginoon, wala kayo nahuli, sige, ihulog nyo sa kanan. At nakahuli sila ng maraming isda. Pero sabi ng Panginoon sa kanya, Peter, lovest thou me more than this? Mahal mo ba ako higit sa mga bagay na yan? Higit sa mga isda na yan na pinagkakakitaan mo? Sagot din si Peter, yes Lord. You know that I love you. Parang kayo din, sagot nyo rin. Kahit tanongin ko kayo ngayon, mahal mo ba ang Panginoon? Kayo tinatanong ko mahal nyo ba ang Panginoon? Mahal nyo ba ang Panginoon? So kung mahal nyo ang Panginoon, ano na ang ginagawa mo para sa Panginoon? Yun ang sagot ni Peter, yes Lord. You know that I love you. Second time, you know that I love you. The third time, you know that I love you. Pero naalala niya 3 beses tinanong sa kanya ng Panginoon. Bago pa siya bumagsak, bago pa siya mag-backslide, bago niya pa ipagkanulo ang Panginoon, sinabi sa kanya ng Panginoon, Peter, ipagkakanulo mo ako ng 3 beses bago tumilaok ang manok. Pagkatapos nun, dire-diretso na siya sa pagbabackslide. Parang iba din sa inyo. Natapos kayong ma-offend, dire-diretso na kayo sa pagbabackslide. Nahihirapan ka na tuloy bumalik sa church. No, imbis na gusto mong pumunta sa church, nagtsatsaga ka dyan sa FB Live. You need to be restored because spiritual restoration is more important than physical restoration. Kapatid, ano man ang nangyayari before? Kapatid, lahat nakapag-move on na. They're doing good for God. Hanggang ngayon ba naman, ikaw hindi ka pa rin restored? Sasabihin mo, ayoko pa rin pumunta dyan, Pastor, kasi pag nakita ko, na-offend pa rin ako. Kapatid, maayos na yung tinitignan mo. Restored na siya. Naglilingkod na siya sa Panginoon ng walang halong pag-iimbot. Ikaw pa naman na pinatawad ng Diyos, ikaw na nirestore ng Diyos, gustong ibalik sa sentro ng kalooban ng Diyos, hindi ka pa rin makabalik-balik. Ganun pa rin ang issue. May makikita kang ayaw mong makita. Kapatid, it's high time for you to grow. You need to be restored. Because spiritual restoration is more important than physical restoration. Tignan mo, kahit anong trabaho mo, pag nasa pagbabackslide ka, para ka lang, sabi ng Biblia, para ka lang nag-iipon ng pera mo sa butas na bulsa. Amen? Bakit pati nga yung tithe offering mo, kanino mo nilalagay ngayon? Buti kung nagta-tithe offering ka sa Catholic Church, hindi naman. At hindi mo gagawin yan, sigurado ko. Saan mo dinadala? Di ba, by all means, hindi mo rin may bibigay sa pang ibig sabihin, ninanakaw mo. Kasi hindi naman sa'yo yan. Hindi mo lang magawa dahil ikaw ay offended. Ayaw mo lang magsimba. Buti sana kung inuwipon mo, tapos pag nagsimba ka, dadali mo na, laki niyan. Baka makabili na tayo ng bagong L300 dyan. Kailangan natin yan. Balik ka na. Amen. Buti sana kung ganun, pero hindi. Naranasan ko yan. Matagal-tagal ako nag-backslide. Ni isang 5 hindi ako nakapagbigay sa church during those time na ako nasa pagbabackslide.
Kaya nga habang nasa pagbabackslide ako, lalo naman ako nakakaipon ng utang. Lalo akong nagigipit, wala naman akong imbis na hindi ako nagtatize, dapat meron akong doubling income eh. Pero lalong wala eh. I hope you're listening. Habang wala ka sa kalooban, sa sentro ng kalooban, hanggat hindi nare-restore yung ating spiritual life, wala, no, it doesn't matter kung gaano tayo kalaki kumita. It's useless. Vanity of vanity, sabi ni Solomon. Wala pong kwenta yun. That's why it's high time for you to be restored. You need to grow. Dati-rati ang plano mo, Pastor, magre-resign ako sa trabaho ko. Bakit? Gusto kong maglingkod sa Panginoon. Ay, pinagkaloob ng Panginoon, na-resign ka at yan, nasa maglilingkod ka sa Panginoon. Pastor, gusto kong mag-aral sa Bible School. Nag-aral ka sa Bible School. Pastor, pwede mo bang pangalanan? Marami-rami naman na po sila eh. Marami-rami na po silang wala sa Bible School ngayon kaya hindi ko kayang pangalanan. Ikaw na lang bahala kung ikaw, pangalanan mo na lang sarili mo. No? Mag-aaral ako sa Bible School, Pastor. Nag-enroll. Nagsakripisyo. Ay, layo pa nung Tagigi, pumupunta tayo doon eh. Di ba? Nag-resign para maglingkod sa Panginoon. Dahil ang pangunahin mo, sabi mo, gusto kong maglingkod sa Panginoon. Gusto mo nga mag-full time eh. Pero siyempre, kung may pamilya ka, iisipin mo yung pamilya mo. So, inisip mo ngayon, gusto kong makasama yung pamilya ko sa church. Kaya ang pinapanalangin mo, gusto kong maisama yung pamilya ko sa church. Abay, naisasama mo na unti-unti. Andyan na sila. Pero what happened? Ano nangyari? While you are on the peak of your spirituality, marirestore mo na sana to eh, yung asawa mo eh. Andyan na eh. But for some reasons, nag-fall ka. Nag-backslide sa madaling salita. Nasa church ka pero ikaw ay backslider na nasa church. Kaya nga, nung ni-reveal ka na ng Panginoon, ang hirap mag-recover. Pero it's high time for you to grow. You need to be restored. Babalikan mo lang yung dati mong commitment sa Panginoon. Ano bang gusto mong commitment? Ano bang sinabi mo sa Panginoon? Kaya gumawa ka, nag-decision ka ng para sa Panginoon. Para sa pamilya mo. Ang tanong ko, nasan ka na at nasan na yung pamilya mo ngayon? Nasa sentro pa rin ba ng kalooban ng Diyos? Kapatid, napaka-imposible ng isang tao pag nadapa dito, doon siya babangon. Kung saan ka nadapa, doon ka dapat tatayo. Adjustment, fall 7 times and rise it up again. Huwag mong hayaang gumapang ka. Maghihirap ka man. Gagapang ka, hanggang pag nahirap ka ng gumapang, isa kakababangon. Nag-iisip ba tayong Kristiyano? Pahihirapan pa ba natin yung ating sarili? Ba't hindi bumangon? Adjustment followed 7 times and rise it up again. Yun yung normal na may kaisipan ng tunay na Kristiyano. Again, spiritual restoration is more important than physical restoration. Kahit anong kayod lang gawin mo, kapatid, kung wala ka sa sentro ng kalooban ng Diyos, wala pong kwenta yan. It's all in vain. It's all vanity. Amen. Tignan mo, dati-rati hindi ka naman confused na nandito ka eh. Ngayon, confused ka na. Sabihin mo, kalooban kaya ng Panginoon? Pwede ba akong magpormang lalaki sa katawang babae? Ha? Tanungin mo sarili mo, pwede ba? Tanungin mo ang Biblia, pwede ba? Tanungin mo yung Diyos, pwede ba?
Di ba tanong lang yun ng taong confused, ng Kristiyanong confused. Amen. Nung nasa kalooban ka ng Diyos, wala namang confusion eh. Pero nung wala ka na sa kalooban ng Diyos, ang dami ng komplikadong bagay. Marami ng bagay na hindi ka magawa sa Panginoon dahil inisip mo, kalooban kaya ng Panginoon? Magsisimba kaya ako ngayon? Pero dati hindi mo naman tinatanong yun. Alam mo na, pagka-araw ng linggo, simba eh. Pero ngayon, nag-iisip ka pa, magsisimba kaya ako ngayon? Pupunta kaya ako sa fellowship? Pupunta kaya ako mag-soul winning? Dati hindi naman easy yan. Hindi mo naman tinatanong sa sarili mo yan. Pero nandun ka na sa pagbabackslide, ang dami mo ng katanungan, na-confuse ka na kapatid. That's why you need to be restored spiritually. If you want to be blessed, materially, financially, physically, you need to be restored spiritually. Because spiritual restoration is more important than physical restoration. But physical restoration is inevitable when spiritual restoration is done. Pag tapos na, pag na-restore ka na, imposibleng hindi ka pagpalain ng Diyos physically, materially, financially. Somebody can testify. I could testify. Amen. Nung nakabalik ako sa kalooban ng Panginoon, unti-unting nirestore sa akin nang nawala ko. Biruin mo, sa gitna ng kagipitan ko, saan ka nakakitang sundalo, mayroong sweldo, tapos walang kinikita, walang sweldo? Walang kinakain yung aking anak minsan, paminsan-minsan, at gaano kadalas ng minsan? Magsasabi sa akin, gutom na ako. Manalangin ka lang. Naranasan nila yun. Bakit wala? Alam ko sa sarili ko na wala ako sa kalooban ng Diyos. Pero nakabalik ako sa kalooban ng Diyos. Unti-unting nirestore ng Panginoon yung mga bagay na nawala sa akin. Kaya nga sabi ng kabas ko, nakarating ka pala sa UN eh. Malaki siguro na ipon mo. Ay oo. Nakaipon ako ng pambayad sa utang ko kasi malaki ang utang ko bago ako nag-UN. Yun yung biyaya sa akin ng Panginoon. Unti-unti niyang nire-restore yung nawala sa akin. Amen. Yun ang kagandahan dun eh. Pag nag-decide kang bumalik sa sentro ng kalooban ng Diyos, yung Diyos mismo magbabalik sa'yo, i-restore ka dun sa dati mong kalagayan. Ang bless God, wala ako dito kung hindi ako na-restore noong 2006. Hindi ako nag-isip na pupunta dito sa kalooban, hindi ko po ito na panaginipan. At wala po talaga akong planong magpastor. Wala po. Masaya na ako dun sa area leader dun sa Caloocan, sa Taguig eh. Papunta-punta sa area. Masaya na ako dun. Parang yung sinasabi rin ni Brother Arnold ngayon. Okay lang ako, pastor. Taga-timpla na lang ng kape. Parang ganoon, okay na ako dun sa fellowship dun. Ayoko nang pumalis dun. Pero bakit ako narito? Dahil sa inyo. Hindi ko pinangarap. Nung panahon pa na yun maraming masalimuot na bagay. Pero salamat sa Panginoon, ni-restore ng Panginoon lahat sa akin. Kaya tayo narito. Yung spiritual restoration is more important than physical restoration. But physical restoration is inevitable when your spiritual restoration is done. Amen. I hope that point is clear. The second thing. Dalawa lang sabi ko, di ba? Restoration and extermination. Extermination, the second thing, extermination is only for those hard-headed people. Ulitin ko. Yung extermination is only for those hard-headed people. Para lang ito sa mga matitigas ang ulo. When you say extermination is to get rid of completely, usually by killing off.
Kaya nga sabi ko, synonym niyan ay abolish, annihilate, eradicate, blot out, wipe out. Extermination is only for those hard-headed people. Sabi niya sa verse 18, and the house of Jacob shall be a fire, and the house of Joseph a flame, and the house of Esau for his stubble, and they shall kindle them and devour them, and there shall not be any remaining of the house of Esau, for the Lord had spoken it. Anong gusto mo? Extermination or restoration? Ayan si Esau. Salita ng Diyos. Nung sinabi ng Diyos na i-exterminate siya, na-exterminate talaga siya. Bakit? Dahil sa katigasan ng ulo, dahil sa ayaw niyang sumunod sa salita ng Diyos, dahil sa kanyang pride, the sin of pride. Nung na-restore yung Jacob, na-restore ang house of Joseph, siya'y naging na fire up ulit siya, at yung kanyang fire, yung kanyang flame, yung kanyang enthusiasm ay nag-devour sa house of Esau hanggang siya ay maging ma-exterminate. Mawala, maubos ang kanyang lahi. Amen. Biruin mo, kasalanan ni Esau, yung kanyang hatred because of his pride. Dadaan lang yung mga Israelite dahil sa kanyang pride, dahil sa kanyang matigas na puso, hindi niya pinadaan. Ang masakit na nakipag-alay pa siya sa mga kalaban ng tao ng Diyos para pabagsakin yung bansa ng Diyos, yung chosen nation ng Diyos. Makikita mo yan in Psalms 137 verse 7. Hindi ko na babasahin na lang sa bahay. Si Edom ay in-encourage niya yung mga kaaway ng Diyos, the Babylon in this particular verse, to destroy Jerusalem. That's why the Edomites were judged. Pinanis sila ng Diyos because of their arrogancy. Because of their pride. Dahil sa kanilang hindi magandang pagtrato sa Israel. Kaya nga ang tanong, this is my question. Are you an Edomite or Israelites? Hindi ko naman sinabing sa lahi. Ayan ay metaphor. An illustration. Edomites, ang kanilang pananampalataya ay hindi sa Diyos ng Israel. Hindi sila sumusunod, hindi sila naniniwala sa Diyos ng Israel. Pero yung Diyos ng Israel ay Diyos din natin. Amen? Naniniwala ka ba hanggang ngayon sa Diyos ng Israel? Amen? Ezekiel chapter 25. Ito yung prophecy ni Ezekiel against Edom. Sabi sa verse 12 ng Ezekiel 25, thus saith the Lord God, because that Edom had dealt against the house of Judah by taking vengeance, and hath greatly offended and revenged himself upon them. Therefore thus saith the Lord God, I will also stretch out mine hand upon Edom, and I will cut off many and beasts from it, and I will make it desolate from Teman, and they of Dedan shall fall by the sword. Sabi sa verse 14, and I will lay my vengeance upon Edom by the hand of my people Israel, and they shall do in Edom according to mine anger and according to mine fury, and they shall know my vengeance, saith the Lord God. Di ba sabi rin niya ng Panginoon sa mga Kristiyano? Vengeance is mine, saith the Lord. Sa akin ang pagiganti, hindi sa inyo.
Huh? Romans chapter 12. Lapit na po ako. Kayo magalala. Romans chapter 12. In verse 19. Sabi yan, dearly beloved, avenge not yourselves, but rather give place unto wrath. For it is written, vengeance is mine, I will repay, saith the Lord. Vengeance is revenge. Ang paghihiganti ay sa akin, sabi ng Panginoon. Kaya wala sa mga kamay natin ang paghihiganti. Kung meron mang nakasakit sa iyo na kapatid, hindi ikaw ang maghihiganti, hayaan mo ang Diyos. Kung meron mang nanakit sa iyo, hayaan mo ang Diyos ang gumanti sa iyo. Amen. Sundin lang natin ang salita ng Diyos. Bagamat minsan mahirap sabihin ng Panginoon, love your enemy, hindi natin madaling gagawin yun. Kung yung kapatid mo nga, lagi mong kasama, galit ka nga eh. Yung pangkaaway. Amen. And sabi sa verse 20, therefore, if thine enemy hunger, feed him. If he thirst, give him drink, for it is in so doing thou shalt reap coals of fire on his head. Be not overcome of evil, but overcome evil with good. Bagay na napakahirap. Overcome evil with good. Amen. Kapatid, sa araw-araw nating pabubuhay, andyan palagi yung temptations. Pagising mo pa nga lang andyan na yung temptation. Paglabas mo pa lang sa bahay, nandyan na yung kapitbahay. Paglabas mo sa daan, pagsakay mo ng motor, nandyan na yung kapwa mo nagmumotor, kapwa mo motorista. Ititempt ka para ikaw ay magalit, para ikaw ay awayin, o para ikaw ay makipag-away. Pagdating mo sa trabaho, ititempt ka ng trabaho mo. Na-late ka lang, grabing salita sa'yo. Ha? Marami kang sinasabi against sa'yo. Yung mga katrabaho mo. Amen. Pagpasok mo sa school, ganun din. Against sa'yo yung mga kaklase mo, pinagkakaisaan ka. Amen. Yung dati mong mga kaibigan, hindi mo na siya kaibigan ngayon. Nagkakaisa na sila against sa'yo. Amen. But let me remind you, extermination is only for those hard-headed people. Kaya ang tanong, ikaw ba yung Kristiyano na masunurin? O ikaw yung Kristiyanong hard-headed din? Ikaw yung Kristiyanong matigas din ang ulo? Alam mo na yung totoo, alam mo na yung tama, pero hindi mo pa rin ginagawa. Alam mo na yung dapat mong gawin, pero hindi mo pa rin ginagawa. Are you obedience or obedient to the Word of God? O ikaw ay matigas din talaga ang ulo? Gaano katigas ang iyong ulo? At gaano ka kamasunurin? Alam mo mga magulang, minsan kadalasan nating failure sa ating mga anak. Pag nagkakamali yung ating anak, pag ayaw sumunod sa atin, ang tigas ng ulo mo ha! Bakit hindi ka sumusunod sa akin? Galit na galit tayo. Are you listening? Ang tigas ng ulo mo! Ang tigas ng ulo mo! Ang tigas ng ulo mo! Galit na galit tayo. Di ba na? Pero tanongin kita magulang, ikaw ba ay sumusunod din sa Panginoon? Amen? Pakitaas nga yung kamay ng masunurin sa Panginoon. Magulang, kayo na tinatanong ko ngayon. Pakitaas nga yung kamay. Kung ikaw yung magulang na sumusunod sa Panginoon, taas. Taas, sige na, kahit na konti lang. Sige na, taas. Taas, magulang. Sige na.
Kaya naman pala matigas ang ulo ng mga batang ito dahil yung mga magulang mismo matitigas ang ulo. Sinabi ng dapat isang klase lang ang disiplina meron sa bahay, pero nagkakaroon tayo ng double standard. Pag pinapalo lang ng nanay yung ating anak, ayaw natin masaktan. Kakampihan natin. Pag pinapalo na ng tatay yung ating anak, kukuhanin natin, kakampihan natin. Awang-awa tayo sa ating mga anak, pero hindi tayo naawa sa misis natin, sa mister natin nag-aanap buhay para lang maibigay yung ating pangangailangan. Pero mo maghapon dyan sa loob ng bahay yung misis mo, nagtrabaho lahat, naglaba, nagplantya, nagluto para mai-provide yung iyong mga anak. Tapos pagdating mo galing sa trabaho, aawayin mo pa. Hindi lang nahugasan yung isang platong kinainan ng anak mong matigas ang ulo. Ha? Amen? Nakikiusap na nga yung asawa mo. Please naman gumising ka naman ng maaga para mapakain mo naman ako bago ako umalis. Kasi pagdating ko sa trabaho, gutom na gutom ako. Pag nagutom ako, papakainin ako ni Pasing. Saan ako mapupunta? Si Pasing magaling magluto, maasikaso, maalalahanin. Nakikiusap na nga sa'yo. Tapos hindi ka pa rin nakikinig. Ngayon nung napunta kay Pasing, bakit wala pa siya ngayon? Ating gabi na. Sino may kasalanan? Ikaw, natamad na misis. Na-justify yung kalagayan ni Ha? Kapatid, it's high time for us to grow. Amen. Extermination is only for those hard-headed people. Pambira, pag ganyan katigas ang ulo natin, biruin mo yan, nung araw, yung matitigas na ulo, I'm done. Tapos na po ako, huwag kayong magalala. Nung araw, yung matitigas na ulong bata, dinadala sa plaza, binabato hanggang sa mamatay. Di ba, no? Yun ang disiplina nung araw sa Israel. Imagine nyo, kung yung kayang magulang at mga anak na hindi masunurin, babatuhin hanggang sa mamatay. Kanino kaya ako magpipreach ngayon? Wala nga makapagtaas ng kamay. Ubus ang miyembro ng CBBC North Caloocan. Di ba, no? Naisip niyo ba yun? Di ba? Now, it's high time for us to grow. Kasi yung extermination, para lang yun sa matitigas ang ulo. Huwag naman tayo maging katulad ng Edom or the Edomites. Kristiyano na tayo, kapatid. Magpaka-Kristiyano naman tayo. Sabi natin, tagasunod tayo ni Kristo, sumunod naman tayo kay Kristo. Amen. Kung gusto natin maging masunurin yung ating mga anak, mauna na tayong sumunod sa Panginoon ngayon, magulang. I hope the message is clear. Amen. Tingnan mo, may anak kang gusto mong turuan ng salita ng Diyos pero hindi mo madala sa church. Bakit? Offended ka pa nga hanggang ngayon. Yan, tagal naman yan. Gusto mong maayos yung anak mo, saan lalaki yan pag walang church? Sa bahay. O sino nakakasama yan sa bahay? Misis niyo mo pa rin. Baka maging bayot yan. Parami pa man din ng parami yung mga bayot ngayon. Pabata ng pabata. Biruin mo. 3 years old, 4 years old, 5 years old, bayot. Paano nangyari yun? Saan ang galing yung lahi na yun? Lahi ng Sodom at Gomorrah yun, sinunog na yun Pero hanggang ngayon, dumadami sila. Bakit? Kasi may mga magulang na hindi nagtuturo sa kanilang mga anak. May mga magulang na matitigas pa rin ang ulo hanggang ngayon. Kailangan ng anak mo ng church, ng Sunday school. Kung gaano natin kailangan ng salita ng Diyos during the Sunday school, kailangan din ito ng ating mga anak. Buti kung kasama mong nanonood dyan ngayon sa live o dyan sa Google Meet. Kung hindi, kung pinaglalaro mo rin lang, sa palagay mo, saan dadalhin niyang anak mo na yan? Anong kalalakyan yan? Baka mas kilala pa niyan yung mga anime, cartoon character.
kesa sa Panginoong Hesukristo? Ha? I hope it will remind us, this message will remind us that we need to be restored. Spiritual restoration is more important than physical restoration. Amen. And extermination is only for those hard-headed people. I hope the message is clear. Tayo po lahat ay tumayo at tayo po manalangin.